wag na wag yung kalimutan, utang na loob, si Erich Sylvester na umamin na TNT sa sa Amerika na nag-violate ng batas. Pero ang totoo, hindi yun ang issue, kundi nagnakaw siya ng identity dito sa Amerika at nagpanggap siya na ipinanganak sa Hawaii. Then, ang kanyang inassume na pangalan ay Erich Sylvester. Tapos ngayon, ako ang hinamon-hamon, na ibenta ko daw yung mga ari-arian ko dito sa Amerika. Alam mo naman, marami akong ari-arian, di ba? Pero kalaunan ay si Erich Sylvester pala or si Erwin Tulfo pala ang merong ari-arian dito sa Amerika na biniling cold cash na 1.5 something million nung binili anong tama ba date natin, 2020 or 2021. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, saan ka makakakita na ang kanyang asawa dito sa Amerika, I don't know kung divorce ba siya dahil, kung Erich Sylvester siya, invalid din ang kanilang kasal. Dahil ipaliwanag na natin yan. O kung nakinabang yung babaeng yon na asawa niya dito sa Amerika, doon sa pagbili ng bahay dahil nakapangalan sa babae at ito ang trabaho ay caregiver or CNA. Walang problema kung caregiver ang CNA ang trabaho mo, ginagawa ko yan, lalo tindera pa nga ako nung pagdating ko dito sa Amerika, ginawa ko lahat yan. Pero yung magtataka ka na ang isang CNA, Certified Nursing Assistant, ay nakabili ng cash na 1.5 something million. At walang iba, asawa lang naman siya ni Erich Sylvester Tulfo. Pinapaalala ko lang sa inyo para hindi naman kayo magiging ob-ob. 'Di ba? Nakakaawa na yung Pilipinas. Ngayon, panibagong pang-aabuso ng anak ni Raffy Tulfo na dumaan sa bus lane. Again, hindi siya dapat dumaan dyan. Pero anong paliwanag dyan ng kanyang amang salot? Okay, basahin natin ang paliwanag at mawiwindang talaga kayo sa kanyang mga tinuran. O, 'di ba? Ang tinuran ng mga jutang Ginemes. Ano ang kanyang tinuran? Alright, tignan natin kung ano ang kanyang tinuran. Wala na yung kanyang tinuran dito. Oh my God. Grabe, nakakaloka na talaga ang ginagawa ng mga ginayupak na itech. Okay, tignan natin anong sinabi ng hitad. Okay. Ang sabi ni Tulfo, ito sabi niya. Okay, sabi niya, tinanong kasi siya ng reporter, si Raffy Tulfo, kung anong masasabi niya dahil yung anak nga niya ay nahuli na dumaan sa bus lane. Ang nagmamaneho ay driver. Ang sinasabi ni Tulfo diyan mga palangga, tumakas. Ang sabi kasi ng reporter, ano sir, anong masasabi mo dito sa ginawa ng anak mo na dumaan nga dito sa tawag dito sa bus lane na ito na which is bawal. Anong sabi ni Raffy Tulfo? Nahuli ba? Ay, tumakas ba? Hindi naman, di ba? Parang, alam mo yon, nakakaano talaga, teka, okay, wait a minute. Nakakarimarim dahil mga kababayan, ito pala. Okay, tingnan natin, eksaktong word ng sinabi ng Julul. Okay. Ito. So, ang sinabi ni Raffy Tulfo, mga kababayan, ang binanggit niya, nahuli ba yung anak ko? Ito pala siya natin. Nahuli ba yung anak ko? Tumakas ba? So, hindi, di ba? So, hindi naman tumakas. Okay? Kung tumakas, hindi, parang yun daw yung pag tumakas, hindi okay. Pero dahil hindi tumakas, wala namang problema. Di ba? Sabi niya, kasi ang pagkakaalam ko, nagmamadali siya. Nag-apologize naman. Di ba kaputahan talaga? Di ba? Kadyutahan talaga, mga palangga, pang-aabuso talaga ito sa kapangyarihan o sa pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan o ng kanilang mandato. Ganito nila balasubasin ang taong bayan. Okay, saan to? Ayun, ang pangalan pala ng anak niya
ay si Ralph Wendell Tulfo. At ito ay nahuli nga sa EDSA busway, mga kababayan. Imagine ninyo. Ganito na lang kayo talaga babuyin ng mga ito. Hindi naman, nag-apologize naman daw eh, sabi ni Tulfo. So ang question dito, mga kababayan, ang tanong natin sa inyo, mga hitad, so ibig sabihin, itong mga katulad ng anak ni Tulfo, ang mga Tulfo, dadaan na lang sila sa bawal o kukumit sila magkukumit sila ng mga traffic violation at magsusorry na lang. So yung ibang tao, yung mga random personality na hindi naman na politiko, ay what? Sisitahin, huhulihin ng mga traffic enforcer, minsan sinisigaw-sigawan pa o inaano pa, minamaltrato pa o kung ano-ano pa. Di ba remember I think may nag-send sa group namin, balikan natin to. Ito pala ang group, ito pala. May nag-send nung nahuli din ang tatay ni sino 'yon? Ni Senator Gatchalian, okay? Sherwin Gatchalian na gumamit din ng bus lane. So ito nag-ipal-ipal din si Tulfo doon, o tingnan natin. Pakinggan natin. For ninyong senators. Ito yung message niya. And aminin mo na, sabihin mo na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ang nangyari, napagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Okay, yun ang sinabi niya nung nahuli ang ang tatay ni Gatchalian kasi gumamit ng plate number 7. Ito ngayon ang kanyang statement, yung anak naman niya nahuli. Listen. Maan siya mismo din. Well, inadmit naman niya, hindi mo siya sinungaling at nag-apologize siya. Di ba niya justify? Well, inadmit naman niya, hindi siya nagsisinungaling. Nag-apologize siya. Ibig sabihin ba, mga kababayan, so ito mga buwaka ng inang ito, mag-violate ng batas, let's say for example, di ba, magnanakaw sila, tapos magsusorry na lang, wala, actually hindi sila nagsusorry, di ba? Kakapal na mukha nito. Tingnan natin. As long as tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. As long as hindi siya tumakas, as long as hindi siya gumamit ng plakang 8, which is karapatan naman niya yon, so okay lang. Kung ito ang babasihan natin, dumaan na kayo lahat sa bus lane. Tapos mag-sorry na lang kayo. Kasi itong anak ni Tulfo na House of Representatives member, okay, nag-sorry naman. Listen. Just shows na hindi siya kusano. Kaya lang, it so happened na nagamit kayo at it's seen in the driver. Kakalampagan, nagmamadali siya. Ang pagkakaalam ko pa, nagmamadali siya. So lahat ng nagmamadali, dumaan na kayo sa bus lane. Then kapag hinuli kayo, mag-sorry na lang kayo. At sasabihin nyo, kasi sabi ni Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo, yung anak na nahuli, nagmadali, nag-sorry na lang, hindi naman tumakas. Dumaan kayo lahat sa bus lane. Paano pa sinabi ng Jolul? Yung driver niya ata ang pumasok doon. Ang pinagalitan ko siya. Ang driver niya yata ang pumasok doon. Lumulusot pa eh. Ang driver, sumusunod lang yan sa amo niya. Kung ang amo mo ay matino, na hindi ka inuutusang sumuot sa mga bawal o gumawa ng mga bawal o suminghot, hindi yan sisinghot ang driver o, well, hindi yan dadaan doon sa bus lane. Kung ang amo mo ay mismong sinasabihan ka na, yung amo mo mismo ay sumusunod sa batas. Kaso, dito makikita mo, simpleng batas trapiko ay binababoy ang Pilipino. At ngayon, nag-justify pa, tumakas ba siya? Nag-sorry naman siya. Kaya nga sabi ko sa lahat ba, okay na lang dudumaan sa bus lane at mag-sorry-sorry na lang kayo? Listen.
Pinagsabihan ko, pinagalitan ko. Yung anak niyo, sir, ang pinagalitan? Pinagalitan ko, nag-sorry sa akin. Sabi ko, mag-apologize ko sa Pinagalitan ko. So parang ang gusto niyang palabasin, nagsorry na eh. Tumahimik na kayo. Di ba? Hindi naman tumakas yung anak ko eh. Pero hindi mo maaalis na nag-violate siya ng traffic law. Yun ang malinaw dito. aminin mo na. Tapos pag sa ibang tao, na nangyari nga kay Gatchalian noong November, aminin mo na, nagsiga-sigaan, nakita niyo mga palaga, mga kababayan. So diyan mo diyan ninyo matitimbang na hindi karapat-dapat iboto ang mga tulfo. Dapat ibasura nyo na yan. Lalo na yan si Erwin, yung 2 tulfo. O kung sino pa mga tulfong tumatakbo. Si Erwin Tulfong tsuktsakhero, di ba? O, 10 wala naman tayong problema sa 10 ang anak, o 12 ang anak, o 20 ang anak, di ba? Magandang ehemplo ba yan? If you compare that to Attorney Vic Rodriguez, to Congressman Marcoleta, sino iboboto mo? Si Erwin Tulfo na nagsinungaling, umamin na nag-TNT, lumabag sa batas ng Amerika, then pangalawa, huling-huli na nag-identity theft, pangatlo, yung kanyang SALN na dineclare noong siya ay inappoint ni Bangag sa DSWD, nakita na mga congressman, na kapwa niya congressman, na hindi nag-match ang kanyang income, yung kanyang yaman sa kanyang dineclare na income tax. Diba? Pinakita ko sa inyo, 4 million ang dineclare niya, pero ang kanyang asset ay 200 plus million. Tapos iboboto nyo yan? Bigyan nyo ng tsansa si Vic Rodriguez, si Marcoleta, si Norberto Gonzales, si Allen Capuyan, kahit na sabihin mong hindi sila ganun, hindi sila artista. Pero yan ang bigyan yung tsansa yung mga taong yan. Hindi yung paulit-ulit na lang binubudol kayo, umamin na mismong naglabag sa batas. Kaya nga siya hindi na confirm si Tulfo sa DSWD as secretary, si Erich Sylvester, sa mga kadahilanan na nag-identity, nung inappoint siya ni Bangag, ay hawak pa niya ang kanyang pasaporteng US passport na nagngangalang Erich Sylvester. So magising kayo sa katotohanan dahil yung paggamit ng bus lane na yan ay intended yan sa bus for emergency at sa mga certain politiko katulad ni Bangag. Diba? So sabi ko nga, magsuri-suri na lang, dadaan na lang, hindi lang for sure yung nahuli, yung anak ni Tulfo na yan, ang mga dumadaan dyan sa bus lane. Siguro halos lahat ng mga tiwaling politiko dumadaan dyan at sinisindak-sindak na lang yung mga traffic enforcer. Diba? It just so happened na na matino yung traffic enforcer kaya naibalita ito. Diba? Buti nga naibalita hindi natin alam. Well, good thing. Ayoko na muna mag-comment about dun sa traffic enforcer, Pero good thing na nalaman ng taong bayan na abusado talaga itong mga jutang genemes na ito. 'Di ba? Ayaw nilang sumunod sa regulasyon. 'Di ba? That's MMDA, 'di ba? O ayaw nilang sumunod sa regulasyon. Binabali nila ang batas, how much more sa mga malalaking bagay, lalo na sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi nananalaytay sa dugo ng mga Tulfo at sa iba pang dugong mga dugong tawatan, di ba? Diyan sa gobyerno, katulad ni Bangag, ang pangbababoy, pang-aabuso sa kanilang mandato, mga nakaw na mandato o sa batas, mga palangga. Kaya nakikita ninyo, ano na mangyayari sa inyo? Pag anak ka ng pag politiko ka, okay lang? Maraming ganyan. Nakakarimarim na yung ginagawa. And now,
At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.